Okay? Isang mapagpalang araw po mga ka-explore, Luzon, Visayas, Mindanao, maging po sa ating mga kababayan po na mga OFW po sa iba't ibang panig ng mundo. Sana po'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. May isang post po kasi na pumukaw sa aking pansin kanina. Nakita ko lang kanina ito. Ito. Ayan. At ito kaagad ang pumasok sa isipan ko parang napakalaki yata ng pagkakaiba ni PBBM kay Vice President Sara. Ito Ayan. Ito basahin ko po para sa inyo. Patak-patak ng 10 milyon OFWs para sa sahod allowance ng mga volunteer security force ni VP Sara Duterte. Nakakaiyak. Ako po ay naiiyak talaga kung totoo man po ito. Biruin po ninyo mga ka-explore, pinaghihirapan po ng mga kapatid nating mga OFW ang kanilang kinikita para lamang maiahon. Maiahon naman sa hirap ang kanilang mga pamilya. Tapos para lang sa security ni VP Sara, itong mga kababayan po nating mga OFW ay magsasakripisyo. Magtitipid. Yan, babawasan ang kanilang padala sa pamilya para lang may maibahagi sa pagbabayad po sa security ng ating Vice President. Alam po ninyo, may natira pa siyang 300 mahigit na security personnel. At para sa akin, sobra-sobra po yan. Yan ay ginagastusan po ng taong bayan. Kasama po kayo dyan, mga ka-explore na mga OFW sa nagbabayad niyan. At ayon pa sa mga balita, mas marami pang security itong si VP Sara kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo pong mga OFW po dyan na nakikinig sa aking channel, kayo po ay nagpapakahirap. Malayo sa pamilya, nagpapakahirap kayo dyan para lamang sa ikagaganda o kaya ikauunlad o kaya maibangon naman sa hirap ang inyong mga pamilya, Tapos magbabahagi pa kayo dito. Alam po ninyo mga kababayan, limpak-limpak na salapi ang pinag-uusapan po nila. Samantalang kayo ay sumasahod lang ng sapat, katiting, may pasobra man, dapat ipunin nyo na lamang po. Kayo po ang dapat natulungan, hindi sila mga nasa gobyerno na walang problema sa pera, At ang inatupag ay politika. Tapos kayo naman po, nadidilihensyaan pa. Nadidilihensyaan para sa kanilang kapakanan. Imbes na ibahagi nyo yan, ipunin nyo na lamang po para sa inyong kinabukasan. Ito pong nag-post nito, baka hindi nyo po alam mga kababayan. 1 milyon buwan-buwan po ang sahod niyan. Inamin naman niya noong naimbitahan po sa pagdinig sa Senado. Kaugnay po doon sa SMNI franchise. Hindi lang po siya. Marami po sa kanila ang lantarang bumabatikos, sinisiraan at pilit pinapabagsak si Pangulong Marcos ang may mga malalaking sahod kumpara sa inyong sakripisyo at nagpapatulo ng pawis dyan sa ibang bansa. Ulitin ko lamang mga kapatid ng mga OFW at sa aking mga ka-explore, gumising na po kayo. Mamulat na po kayo sa katotohanan. Huwag na po kayong magpagamit sa mga namumulitika lamang. Kayo ang dapat tulungan. Gaya ng sabi ko kanina, kayo ang dapat tulungan. Hindi sila napintog ng mga bulsa sa pera. Ito ang malaking pagkakaiba ni President Marcos. Sa kanyang mga kalaban sa politika, ang Pangulo ay hindi po marunong manira. Hindi rin po siya marunong mag-akusa. Tahimik lamang. Pero minsan, nauobliga rin sumagot, syempre. Lalo na pagka tinatanong siya ng mga media, natural lamang, sasagot na siya. Samantala po, ang mga kumakalaban sa kanya, paratang dito, paninira doon. Pati mga salitang hindi makain ng aso, ginagamit na. Baka sakaling magalit ang taong bayan kay Marcos. Grabe. Ang mga kalaban, pera-pera. Pati mga OFW na nagsasakripisyo ay hinihingan ng tulong. Habang si PBBM naman ay walang kapaguran. Namimigay, namamahagi. Ano mga binibigay? Namimigay po ng mga lupa, financial assistance. Mga kagamitang pansaka at pangisda. Pati utang ng mga magsasaka, sinagot na niya. Yung utang ng mga magsasaka sa land bank, zero balance na sila. Wala na silang atupagin, wala na silang intindihin.
Bagay na matagal nang nagpapahirap sa kanila. O ngayon, ayan, tinablan na po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itong mga taong pilit at nanggagalaiting alisin si Pangulong Marcos sa pwesto, hanggang ngayon, hindi nila magawang magalit ang taong bayan sa Pangulo. Kaya sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas at sa mga nasa ibang bansa, tandaan nyo po ito. Kung may dapat tulungan man, ay kayo po yon. Hindi ang mga kalaban ng gobyerno. Dahil pagkakawatak-watak lamang ay dudulot nito sa mga Pilipino. Total, nakikita naman po natin na nasa tamang direksyon. Maganda naman po ang mga programa ng ating administrasyon. Napakaganda, pagkakaisa. Pagkakaisa ang hangad, pag-unlad at ginhawa ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino ang pangarap. Bagay na hindi naman po kaya ng administrasyon yan kung hindi natin siya tutulungan o susuportahan. Kaya po, tulungan natin ang ating pamahalaan. Tulungan din po natin ang ating Pangulo para patuloy at magiging matagumpay na maipapatupad ang mga programa para sa kinabukasan ng ating bansa. Mabuhay ang bagong Pilipinas!